Hello mga ga, kung sa tingin po natin ay mahirap itong gawin yung recipe natin na ito, ay hindi po. Madali lang po talaga itong gawin. Kaya ito po yung ating video recipe ngayon, kaya simulan na natin. Masarap ito mga ga. So ito yung uunahin natin mga palangga, yung pang toppings natin. Ito yung ilagay natin sa ating mixture sa ibabaw. Gagamit lang ako dito ng 1/3 cup ng refrigerated margarine. Kahit ano lang naman na brand ng refrigerated margarine yung gagamitin ninyo dito ay pwede. At lalong-lalo po hindi talaga gagamit dito ng butter kung may budget lang din naman. At kailangan ito'y naka-room temperature na or malambot na bago natin batihin. Batihin lang natin yan hanggang sa mag-light yung kanyang kulay. Lagyan ko ito ng 1/3 cup ng puti na asukal at kunti lang talaga na asin. Iodized salt yung gamit ko dito. At batihin ko lamang ito hanggang sa halos matunaw na yung ating asukal. At dito na pwede na tayong maglagay ng 3/4 cup na all-purpose flour. Yes mga ga, all-purpose flour yung gamit ko dito. At haluin lang natin ito ng mabuti sa ating spatula hanggang sa mag-will combine yung ating mga ingredients hanggang sa magkaroon tayo dito na parang dough. Kagaya nito na mga ga. Non-stick parchment paper yung gagamitin ko dito para sigurado talaga tayo na hindi didikit yung ating mixture. At ilagay natin ito at i-flatten. Pagkatapos natin itong i-flatten, ilagay lang natin ito sa malapad na tray or yung ating plancha at ilagay natin ito sa ating freezer pagkatapos natin itong laparin. Pero hindi lang masyadong manipis yung pagpalapad natin dito ha, para hindi naman mapunit pag ito'y atin na mamayang ikat. So dito naman tayo sa ating mixture. Gagamit lang ako dito ng 1/2 cup na tubig at 1/3 cup na refrigerated margarine. Ganon din na brand yung gamit ko. Lagyan ko lang ito ng 1/2 tablespoon ng white sugar at 1/4 teaspoon ng iodized salt. At sindihan ko na yung ating kalan at isa lang na natin ito pakuluan hanggang sa matunaw yung ating margarine. At nang natunaw na yung margarine ay patayin ko muna yung apoy ng ating kalan at lagyan ko na ito ng 3/4 cup na all-purpose flour. At haluin ko muna yan hanggang sa mag-will combine at nang ma-absorb ng ating harina yung tinunaw natin na margarine at yung ating tubig. At nang na-absorb na yung ating mga ingredients sa ating harina ay paapuyan ko naman ulit yung ating kalan. Nang mahinang-mahina lang dahil lutuin ko pa ito ng mga 2 minuto lang. Ito okay na, patayin na natin yung apoy ng ating kalan. At hayaan ko lang muna dito mga ga, palamigin lang natin ito. At siguraduhin lang natin na ito'y malamig na yung ating mixture kasi lalagyan natin ito ng itlog. At nang sa ganun ay hindi din maluto yung itlog natin. At ilagay natin dito yung 3 piraso natin na itlog ng paisa-isa lang. At dahil gawin natin itong chocolate flavor, yung ating mixture, ito yung gagamitin ko. Maglagay lang ako dito ng 1/2 tablespoon lang. At ito lang yung consistency ng ating mixture mga palangga at pwede na natin itong isaling sa ating mga plastic piping bag. At pwede naman tayo ditong gagamit ng plain lang ng ating icing tips na wala pong design. At yung aking plancha ay sinapinan ko lang ho yan ng non-stick parchment paper. At itong cookie cutter na ito mga ga, ito po yung pangkat natin mamaya sa ating toppings. Kailangan po ay maglampas kaya sinukat ko ho yan. Para makasigurado talaga tayo na lampas yung ating toppings dito sa ating mixture para makover niya lahat yung ating mixture pag ito'y umalsa na siya. At bago natin ito lagyan ng ating toppings dito sa ibabaw ay basain muna natin ito ng tubig. At ito yung ating toppings mga ga, kagagaling lang ito sa ating freezer kaya medyo matigas na. Ayan po, ikat lang natin yan at ipatong natin dito sa ibabaw at saktong-sakto lang talaga yan mga ga para mabalo talaga ng ating toppings, yung ating mixture. At yung mga excess na mga mixture natin ay palaparin lang natin ito ulit. At ganun lang din yung gagawin natin hanggang sa matapos. At pag natapos na natin ito ay isa lang na natin ito agad at kailangan ay mainit na yung ating oven bago natin ito isa lang. At sa first salang ko dito mga ga ay medyo malakas yung init ng aking oven dito. Nasa 200 degrees Celsius sa loob ng 20 minutes. At nang natapos na yung 20 minutes mga ga sa 200 degrees Celsius ng init ng ating oven ay ito hindi pa masyadong totally na luto. Bali babagsak pa ito kaya nagdagdag po ako dito ng another 10 minutes pero binabaan ko yung init ng ating oven sa 170 degrees Celsius.
Para makasigurado talaga na hindi mag-deflate, hindi babagsak yung ating pastry ay, kung tawag sa amin dito ay paalangayan natin. So dito naman tayo sa ating palaman. So dito magluto ako ng 2 piraso ng egg yolk at lagyan ko ito ng 3 tablespoon na powdered milk. At half teaspoon ng vanilla extract. And then haluin ko muna ito bago lutuin. At lagyan ko ito ng 1 tablespoon na tubig. Haluin muna natin yan bago natin dito ipatong sa kumukulo na tubig. Lulutuin natin dito mga ga. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa maluto. At pagluto na, itabi lang muna natin yan. Palamigin muna natin. At dito gagamit tayo ng ECC whipping cream. At dito sa ating ECC whipping cream ay gagamit lang ako ng 300 grams. At i-cream ko lang ho yan hanggang sa mabati yung mga pest na maglayat yung kanyang kulay. At pagkatapos nito ay lagyan ko ito ng 3/4 cup ng malamig na tubig. Pero yung paglagay natin dito ng tubig ay paunti-unti lang. Ilagay lang natin yan ng paunti-unti hanggang sa maubos yung ating tubig. At nang naubos na natin na ilagay lahat yung ating tubig, ay ilagay na natin dito yung ating niluto na egg yolk. Pero kailangan ay ito'y malamig na ha. At pagkatapos ay batihin lang natin yan hanggang sa madurog yung ating egg yolk na mag-will combine dito sa ating cream. At nang yung ating cream ay maging stable na din. Itong ating pop pastry mga ga ay kailangan kabisado natin yung pagsalang. Kasi pag hindi natin kabisado yung pagluto dito ay maaari itong mag-deflate, maaari itong babagsak. Ay hindi ito magkakaroon ng butas sa loob. Ay kabisaduhin nyo talaga yung oven ninyo. Sa pagluto talaga dito ay kakadepende din ho yan sa gamit natin ng mga oven. At sa paglagay naman dito ng palaman, pag nararamdaman natin na medyo masikip na mabigat na yung ating puff, ay okay na ho yan. Kailangan ay siksik para maganda din tingnan. At hanggang dito lang yung ating video mga ga. Maraming salamat at bye-bye!